Ikalawang Samuel, Kabanatang 23 hanggang 24. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ang mga huling pangungusap ni David, isinensus ni David ang mga sundalo niya. Ikalawang Samuel, Kabanatang 23. Ang mga huling pangungusap ni David. Pinatanyag ng kataas-taasang Diyos si David na anak ni Jesse. Pinili siya ng Diyos ni Jacob para maging hari at sumulat siya ng magagandang awit ng Israel. Ito ang mga huling pangungusap niya. Nagsalita ang Espiritu ng Panginoon sa pamamagitan ko. Ang mga mensahe niya ay nasa aking mga labi. Sinabi sa akin ng Diyos na bato na kanlungan ng Israel, ang namumuno ng matuwid ay may takot sa Diyos. Tulad ng liwanag ng araw na sumisikat sa umaga na walang maitim na ulap, na nagpapakinang sa mga damo pagkatapos ng ulan. Ganyan ang pamilya ko sa paningin ng Diyos, at gumawa siya ng kasunduang walang hanggan sa akin. Maayos at detalyado ang kasunduang ito at hindi na mapapalitan. Kaya nakatitiyak ako na palagi akong ililigtas ng Diyos at ibibigay niya sa akin ang lahat ng aking mga ninanais. Ngunit ang masasamang tao'y gaya ng matinik na mga halaman na itinatapon. Hindi sila pwedeng kunin sa pamamagitan lang ng kamay. Kailangan pa itong gamitan ng kagamitang gawa sa bakal o kahoy at susunugin sila sa lugar na kinaroroonan nila. Ang matatapang na tauhan ni David. Ito ang mga matatapang na tauhan ni David. Si Joseph Basshebet na taga-Takemon ang nangunguna sa tatlo na matatapang na tauhan ni David. Sa isang labanan lang, nakapatay siya ng 800 tao sa pamamagitan ng sibat niya. Ang sumunod sa kanya ay si Eleazar na anak ni Dodai na angkan ni Ahowa, na isa sa tatlo na matatapang na tauhan ni David. Isa siya sa mga kasama ni David na humamon sa mga Filisteyong nagtipon sa Pasdamim sa pakikipaglaban. Tumakas ang mga Israelita, pero nagpaiwan siya at pinagpapatay niya ang mga Filisteo hanggang sa mapagod na ang kamay niya at manigas sa pagkahawak sa espada. Pinagtagumpay sila ng Panginoon ang araw na iyon. Bumalik kay Eleazar ang mga tumakas na Israelita para kunin ang mga armas ng mga namatay. Ang sumunod ay si Shama na anak ni Agi na taga-Harar. Isang araw, nagtipon ang mga Filisteo sa Lehi at sinalakay nila ang mga Israelita sa taniman ng mga gisantes. Tumakas ang mga Israelita, pero nagpaiwan si Shama sa gitna ng taniman para protektahan ito, at pinatay niya ang mga Filisteo. Pinagtagumpay sila ng Panginoon ang araw na iyon. Nang panahon ng tag-ani, pumunta kay David ang tatlo niyang tauhan doon sa kuweba ng Adulam. Ang tatlong taong ito ay kasama sa 30 matatapang na tauhan ni David. Nagkakampo noon ang mga Filisteo sa lambak ng Rephaim at naagaw nila ang Bethlehem. Habang naroon si David sa isang matatag na kublihan, nauhaw siya. Sinabi niya, "Mabuti sana kung may kukuha sa akin ng tubig na maiinom doon sa balon, malapit sa pintuang bayan ng Bethlehem." Kaya palihim na pumasok ang tatlong matatapang na iyon sa kampo ng mga Filisteo, malapit sa pintuang bayan ng Bethlehem. Kumuha sila ng tubig sa balon at dinala nila ito kay David. Pero hindi ito ininom ni David. Sa halip ay ibinuhos niya ito bilang handog sa Panginoon. Sinabi niya, "Panginoon, hindi ko po ito maiinom dahil kasing halaga ito ng dugo ng mga taong nagtaya ng kanilang buhay sa pagkuha nito." Kaya hindi ito ininom ni David. Iyon ang ginawa ng tatlong matatapang na tauhan ni David. Si Abishai na kapatid ni Joab, na anak ni Zeruya, ang pinuno ng 30 tauhan ni David. Nakapatay siya ng 300 Filisteo sa pamamagitan ng sibat niya. Kaya naging tanyag siya katulad ng tatlong matatapang na tauhan. At dahil sa siya ang pinakatanyag sa 30, naging pinuno nila siya, pero hindi siya kabilang sa tatlong matatapang. May isa pang matapang na tao na ang pangalan ay Benaiah. Taga-Gabzil siya at ang ama niya ay si Jehoiada. Marami siyang kabayanihang ginawa, kabilang narito ang pagpatay sa 2 pinakamahuhusay na sundalo ng Moab. Minsan kahit umuulan ng yelo, bumaba siya sa pinagtataguan ng leon at pinatay ito. Bukod dito, pinatay niya ang isang napakalaking Ehipsyon na may armas na sibat.
habang isang pamalo lang ang armas niya. Inagaw niya ang sibat sa Ehipsyo at ito rin ang ipinampatay niya rito. Ito ang mga ginawa ni Benaya na anak ni Jehoiada. Naging tanyag din siya gaya ng tatlong matatapang na tao. Pero hindi siya kabilang sa kanila. At dahil siya ang pinakatanyag sa kanyang 30 kasama, ginawa siyang pinuno ni David ng kanyang mga personal na tagapagbantay. Ito ang iba pang miyembro ng 30 matatapang na tao. Si Asahel na kapatid ni Joab, si Elhanan na anak ni Dodo na taga Bethlehem, sina Shama at Elika na taga Harod, si Helez na taga Palti, si Ira na anak ni Ikes na taga Tekoa, si Abieser na taga Anatot, si Mebonai na taga Husha, si Zalmo na taga Ahowa, si Maharaim na taga Netofa, si Heleb na anak ni Baanan na taga Netofa, si Itay na anak ni Ribay na taga Gibeya na sakop ng Benjamin, si Benaya na taga Piraton, si Hiday na nakatira malapit sa mga daluyan ng tubig sa Gaas, si Abi Albon na taga Arba, si Asmavet na taga Bahurim, si Eliaba na taga Shaalbon, mga anak ni Hasen, si Jonathan na anak ni Shama na taga Harar, si Ahiam na anak ni Sharar na taga Harar, si Eliphelet na anak ni Ahasbai na taga Maaka, si Eliam na anak ni Ahitofel na taga Gilo, si Hezro na taga Carmel, si Paari na taga Arba, si Igal na anak ni Natan na taga Zoba, ang anak ni Hagadi, si Zelek na taga Amon, si Naharai na taga Birot, ang tagadala ng armas ni Joab na anak ni Zeruya, si Naira at Gareb na mga taga-Hatir, at si Uriah na Heteo. Silang lahat ay 37. Ikalawang Samuel, Kabanatang 24. Isinensus ni David ang mga sundalo niya. Muling nagalit ang Panginoon sa mga Israelita, kaya ginamit niya si David laban sa kanila sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na isensus ang mga mamamayan ng Israel at Huda. Kaya sinabi ni Haring David kay Joab at sa mga komander ng mga sundalo, puntahan niyo ang lahat ng lahi ng Israel, mula Dan hanggang sa Beersheba, at isensus niyo ang mga mamamayan para malaman ko kung ilan silang lahat. Pero sumagot si Joab sa hari, paramihin sana ng Panginoon na inyong Diyos ang mga tauhan niyo ng 100 beses at makita niyo sana ito. Ngunit mahal na hari, bakit gusto niyong gawin ang bagay na ito? Ngunit nagpumilit si David, kaya lumakad si Joab at ang mga opisyal ng mga sundalo para isensus ang mga mamamayan ng Israel. Tumawid sila sa ilog ng Hordan at nagsimula sa pagsensus sa Aroer, timog ng bayan na nasa gilid ng daluyan ng tubig. Mula roon dumiretso sila sa Gad hanggang sa Hazer. Pumunta rin sila sa Gilead, sa Tatim Hodsi, sa Danhaan at umikot sila papuntang Sidon. Pagkatapos pumunta sila sa napapadirang lungsod ng Tyre at sa lahat ng bayan ng mga Hiveo at Kananeo at sa kahuli-hulihan nagpunta sila sa Beersheba sa timog ng Huda. Nalibot nila ang buong bansa sa loob ng 9 buwan at 20 araw at pagkatapos bumalik sila sa Jerusalem. Sinabi niya kay Haring David ang bilang ng mga lalaki na may kakayahang makipaglaban, 800,000 sa Israel at 500,000 sa Huda. Nakonsensya si David matapos niyang ipasensus ang mga tao, kaya sinabi niya sa Panginoon, nagkasala po ako dahil sa ginawa ko, kaya nakikiusap ako sa inyo, Panginoon, na patawarin niyo ako na inyong lingkod sa kasalanan ko, dahil isa pong kahangalan ang ginawa ko. Hindi pa nakakabangon si David kinaumagahan nang sabihin ng Panginoon kay Gad na propeta ni David, pumunta ka kay David at papiliin mo siya kung alin sa 3 parusa ang gusto niyang gawin ko sa kanya. Kaya pumunta si Gad at sinabi, alin po sa 3 ito ang pipiliin niyo? 3 taon na taggutom sa bansa niyo? 3 buwan na tumatakas kayo sa mga kalaban niyo habang hinahabol nila kayo? O 3 araw na salot sa bansa niyo? Pag-isipan niyo po ito ng mabuti at ipaalam niyo po sa akin kung ano ang isasagot ko sa Panginoon na nagsugo sa akin. Sumagot si David kay Gad, nahihirapan akong pumili. Mas mabuti pang ang kamay ng Panginoon ang magparusa sa amin kaysa ang mga tao, dahil maawain ang Panginoon.
Kaya nagpadala ang Panginoon ng matinding salot sa Israel mula noong umagang iyon hanggang sa itinakda niyang panahon. At 70,000 tao ang namatay mula Dan hanggang sa Beersheba. Nang papatayin na ng anghel ang mga mamamayan ng Jerusalem, naawa ang Panginoon sa mga tao. Kaya sinabi niya sa anghel na nagpaparusa sa mga tao, "Tama na, huwag na silang parusahan." Nang oras na iyon, nakatayo ang anghel ng Panginoon sa may giikan ni Arauna na Jebuseo. Gumawa ng altar si David. Nang makita ni David ang anghel na pumapatay ng mga tao, sinabi niya sa Panginoon, "Ako po ang may kasalanan. Ang mga taong ito'y gaya ng mga tupa na walang nagawang kasalanan. Ako na lang po at ang sambahayan ko ang parusahan ninyo." Nang araw na iyon, nagpunta si Gad kay David at sinabi sa kanya, "Umakyat kayo sa giikan ni Arauna na Jebuseo at gumawa kayo roon ng altar para sa Panginoon." Kaya umakyat si David gaya ng iniutos ng Panginoon kay Gad. Nang makita ni Arauna na paparating si David at ang mga tauhan nito, lumabas siya at lumuhod sa harapan ni David bilang paggalang sa kanya. Sinabi ni Arauna, "Mahal na hari, bakit po kayo nandito?" Sumagot si David, "Pumunta ako rito para bilhin ang giikan mo, dahil gagawa ako ng altar para sa Panginoon upang matigil na ang salot." Sinabi ni Arauna, "Kunin niyo na lang po at ihandog sa Panginoon ang anumang gustuhin niyo, mahal na hari. Narito ang mga baka para ialay niyo bilang handog na sinusunog. Narito rin po ang mga pamatok pati ang mga tabla na ginagamit sa paggiik at gawin niyong panggatong. Mahal na hari, ibibigay ko po itong lahat sa inyo at tanggapin sana ng Panginoon na inyong Diyos ang handog ninyo." Pero sumagot si David, "Hindi ko tatanggapin ng libre, babayaran kita. Hindi ako maghahandog sa Panginoon kong Diyos ng mga handog na sinusunog na walang halaga sa akin." Kaya binili ni David ang giikan at ang mga baka sa halagang 50 pirasong pilak. Pagkatapos, gumawa siya roon ng altar para sa Panginoon at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Sinagot ng Panginoon ang panalangin ni David para sa Israel at huminto ang matinding salot.